putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. VP Sara sumabog na sa galit dahil umano sa panggigipit ng kanyang mga staff. At nagkaroon pa nga ng standoff nang harangin ni VP Sara ang pagsakay ng mga PNP personnel sa ambulansya ng PNP sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez, ngunit sa bandang huli walang nagawa ang mga pulis kundi umatras at nailipat na nga ni VP Sara sa ambulansya ng St. Luke's ang kanyang staff at sinugod na ito sa St. Luke's QC. Panoorin ang video hanggang dulo para malaman nyo kung saan nanggagaling ang galit ni VP Sara. Hindi ito convict. Ma'am, dadalhin po namin sa St. Luke's. Hindi. Kanina, sinabihan kayo sa St. Luke's. Dinala nyo dito. Hindi ko alam. Ibang driver po yun. Nako, sir. Ibang driver po yun. Hindi, sir. What you did before. Vice President yan. What, sir? Vice President yan. Kasi yung abogado sila. Sasarahan ito, dibilya mo, ro. Gago. Hindi convict yan, hindi suspect yan. Hindi lang yan ng contempt. Sir, nagaling kami ng batasan. Sinabi ko, six kami pupunta. Hindi nga kami sa veterans. Oo. So, what is that? Bring her to St. Luke's. Saan yan pupunta, sir? Nakita mo yung kondisyon niya? Paano tatakbo yan? Paano tatakbo yan? So, sir, Sir, sumunod kayo ng lawful orders. Huwag niyong alam nyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Tama! Kasi nyo sa mga polis. Kayo may mga pamilya, kayo may asawa kasi ng anak. Police, dapat loyal kayo sa Constitution, hindi sa politician. Constitution po, sa batas, hindi sa kay Tampalos-Los. Hindi to bargain. Hindi to bargain. Hindi to bargain. Ilabas niya yung... Sir, tingnan mo. Kasi mo, doktor na nagsasabi sa iyo, doktor ka. Kasalanan nila. May nangyari kay Attorney Lopez. Hindi mo mawakan. Kami na lang magsusugod sa ospital. Doktor ang masusunod dito, hindi pulis. Don't relax. Doktor ang masusunod. Major problem to eh. Back off, please! Please, back off! Back off, please! Ako na. Atas kayo. Nagagalit si Chris. Huwag yung isa na may tama. Kami na lang. Hindi naman yung sisi mga polis kasi na Hindi ka makatakbo. Hindi ka makatakbo. muntik maingit eh. Ayaw niya, umaalis, ayaw ni Attorney Lopez. Umalis siya. Double order! Kami na, sir. Huwag ka na bumida. Sir. Please, back off. Please, back off. Ang dami mo kano yan. Sa ibang na tayo naman. Paano mamatay ang anak niya? Okay? Okay, sumunod ka. Hanap na sasakyan mo.
siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan yung OVP, utusan ang COA na hindi kami sundin ang Congress or House of Representatives. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. I move. Mr. Chair, before you make the ruling, Any second? if I may be allowed, Any second to the motion? uh, Duly seconded. Is there any objection? Your Hearing none, Honor. the motion is carried. Hinigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na mukha. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirahin nyo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tangina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo, alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya, pumunta siya, maayos siya kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA?
Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos, buhaghag na ninyo dihatanan ang gisubmit namo sa COA. Tama ba yun? This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people.